Hello! So, ilang araw na mula nung nakauwi ako. And now, it's Tuesday na, 3:39. Inilabas ni Tim si Sam kasi ilang araw na nga mula nung nakauwi ako at si Tim talagang inalagaan niya ako at saka si Sam syempre. And more on bed rest lang kasi talaga ako. But today, I feel a bit better. Kaya bababa ako and I will try na magluto ng tinola. Kasi gaya ng nasabi ko sa ibang vlog ko dati, I want to try yung waterless chicken soup pero naisip ko kasi kailangan ko ng sabaw. I want sabaw kapag nagnanak na ako. So, I want to cook tinola. Tapos, ilalagay ko siya dun sa food container na binili ni Tim before. And I'll put it in the freezer. So, Tim can just easily reheat it in microwave. Kasi microwavable naman yung mga food container na bili niya. So, I'll try to cook ng tinola today. And, hopefully, maging okay. I'll just take it easy. I will be very, very careful sa pagluto and sa pag-move para hindi ma-stress. So, yun. Let's cook tinola in my 39th weeks of pregnancy. Ilang days na lang kasi Tuesday na ngayon. And sa Monday, next Monday na yung operation ko, C-section. So, 5 days to go. Makikita na natin si baby. So, ngayon, magluto muna tayo. So, kahapon, nagpabili na ako ng ingredients kay Tim. And actually, kahapon ko dapat to iluluto. Kaso, alam mo yung sa stage na to, kahit na wala kang ginagawa, maghapon, nakahiga ka lang. Pagdating ng hapon, as in talagang sobrang pagod na. Sa mga pregnant woman dyan, I'm sure makaka-relate sila. Yung talagang gusto mong gumalaw-galaw, tapos nagpapahinga ka lang. Pagdating ng hapon, parang ang dami mong ginawa, sobrang bigat ng pakiramdam, sobrang pagod, kahit na wala ka namang ginawa maghapon, parang ganun. So, yun. Today, medyo okay naman ako. I'm just taking it easy. Medyo hinihingal lang kasi pagkakababa ko lang ng hagdan. So, I'm just taking it easy. So, yun. Nagpabili ako ng repolyo kay Tim. Napa cabbage or Chinese cabbage kahapon. And then, sayote. And then, chicken thigh and chicken breast yung pinabili ko sa kanya. So, magmerienda muna tayo kasi hindi ako nag-lunch kasi medyo mataas yung blood sugar ko kaninang umaga kaya nag-fasting ako. Nag-skip ako ng lunch and it's already 3:59. Kaya, yun, magmerienda muna ako bago ako magluluto. And this is scone. Isa sa mga favorite ni Queen Elizabeth II na, ano bang category nito? Basta, pastry. So, it's just, para siyang ganito. Ganda yung itsura niya. Tapos, sinihiwa yan. And then, maglagay ng butter or margarine. It's really nice. Hindi siya ganun ka-sweet. So, I think it'd be okay for me to eat. So, hinugasan ko na yung chicken. It's chicken thigh and breast. 1 kilo yung chicken thigh. Pinabili ko kay Tim. And then, 300 grams yung breast. And then, nagbabalat lang ako ng maraming bawang at sibuyas and ginger now. So, ganyan na yung bawang. Ganyan na lang yung bawang. Hindi ko na siya ihiwain. Pinitpit ko lang siya. Pinitpit ko lang yung bawang. Tapos, sibuyas. Masarap pag maraming luya, di ba? Dito sa UK, kapag sinabi mong chicken soup, ang i-serve nila sa'yo yung chicken soup na nasa lata. Sayote. Masarap sana kung papaya at malunggay. Kaso, wala eh. Walang ganun dito.
Is that for Mama? Eh, is that for Mama? So, dumating na si Samsam at saka si Tim. It's 5:18 na. Bumili siya ng rice. Ito kasi ang maganda sa akin. Maganda sa glucose issues ko. Yung whole grain rice. Kahit na isang pack yung kainin ko, hindi siya nag-i-spike yung blood sugar ko. So, hindi siya ganun ka-enjoy. Hindi siya ganun ka-enjoyable as the white rice kainin. Pero, it doesn't work. So, nakakakain pa rin ako ng rice. Nagbili siya ng 6 packet neto. So, ito yung kinakain ko ngayon. Whole grain rice. And then, yung rice namin, ayan. hindi nababawasan yung white rice namin dyan sa, cupboard or cabinet. Ang tawag nila dito sa UK, ang cabinet is cupboard. And then, I just wanna mention na maglalagay ako ng goji berries sa tinola ko kasi goji berries is really good with these healing properties. Kaya sa Chinese soup or sa mga Chinese cuisine, naglalagay sila nito ng goji berries kasi it's really have healing properties. So maglalagay ako nito sa aking tinola. Let's see. So magpapainit lang ako ng tubig, tapos may na tubig na lang ilalagay ko para sabay na sa sayote. Sayote! Meron palang binili si Tim na sitaw, string beans kahapon. I want to put it, pero sabi niya masyadong madami na daw yung sahog. May sayote at saka repolyo na. And it's almost overflowing na siya. Kaya hindi ko pa nailalagay yung yung cabbage. Kaya siguro wag ko na ilagay yung sitaw. Sarap. Sarap to pag may sili. Sana. Patis. Kalamansi at sili. It's all chicken. Taste? Would it be too hot? Ah. Will it burn me? No. It's hot. Like that. It's quite nice. Nice. That's chicken soup, not like Heinz. Not the Heinz. So, hindi ko na ipakita. Lagay ko yung sayote. And then, lagay ko na yung goji berries. So, dito na yung tinola at ganito yung ginawa ko. Tig-3 pirasong chicken, may 4 na sayote at mayroong cabbage. Ito may sabaw na siya. And then yung tira, dinner namin today. So, this is our dinner. Sarap sana pag may sili, tsaka kalamansi, tas may patis. Kaso, wala eh. Ito naman pagkain ni Samsam. Lagyan ko siya ng gulay, sana makain niya. Minsan kasi kapag nauna niyang nakita ay chicken or pork or any meat, yun ang kinakain niya ng una. Then hindi na siya makakakain ng any other food like vegetable or yung chips niya or yung patatas niya. So nakainin niya today. So yan, kain na kami.